Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay October 10, 2023, so Tuesday. Second day of trading natin, so hindi rin masyadong gumalaw sa second day si PSE. So nag-verde tayo is 0.19%. Okay na sana, di ba? So medyo may pakonting buo siya ng pre-close ng ating market. Ayan, makita mo dito. Lumampas na tayo dito sa MA9 kanina. Sabi ko, okay to ah. Pero yun nga, pagdating ng closing, may konting pabuhos yung mga holders natin sa mga blue chips naman natin. Okay? So pero yung spike ng index natin, yung opening na maganda is dahil dito sa ayan si dividends ni SCC, di ba? So yung kanya dividends mabot ng more than 9%. So medyo malaki 'yon. Pero yung sipa niya hindi naman ganun kalaki. So parang one-third niya lang, di ba? So yung sipa niya, ang sumipa ito si DMC kasi medyo maganda yung galaw. Okay? So nag-close yung index natin ng 264.07. Net foreign sale pa rin po yung market natin. Kaya ganyan, medyo bumabaliktad minsan. Negative 275.32 million. So, hindi tayo gumalaw kapon, hindi tayo gumalaw ngayon. Pero yung global markets is maganda yung galawan. Ayan, napag-iwan ulit si Philippine market. Okay? So, eto po yung mga trending stocks natin. So, yun nga, lahat po sila na nandito sa listahan natin is verde. So, ibig sabihin, marami yung green for today's trading. So SEC, yung catalyst natin is dividendo. Meron siyang 3.37% na gain for today. Congrats doon sa naniwala sa bulong-bulungan with regards sa dividendo nitong si SEC. Ang bulungan naman ngayon, yung dividendo nitong si DMC natin. So meron siya net foreign sale na 1.4 million. Tapos si Green, okay, si Now pala yung humataw. Si Green, umakit din, so nag 5.13%. Pero meron tayong disclosure sa kanya, late yung labas, nagbenta pala ng shares yung mga executives natin kay Green ulit. Dito, so nag-up siya ulit 2.51%. Meron siya net foreign sale na 1.25 million. Puro net foreign sale tayo, no? Itong si Green nag-net foreign sale din ng 4.5 million naman. So dito, close tayo is positive 2.51%. Tapos si Now, ito yung bida for today's trading natin. So may renewal siya, di ba, ng kanyang frequency sa 800 MHz. So nagdiwang yung traders natin. So nag-up siya ng 11.2%. Tapos si Converge, okay, umarakado si Converge natin. Nag-up siya ng, tama ba to? 3.4%. Pero ano din, net foreign sale din siya, 8.24 million. So kaya nga, yung overall picture ng market is palabas yung foreigners. DMC, so hindi ko alam kung may dividends yun ulit yung bulungan. So nag-up siya ng 4.25% naman. So baka daw kasi isunod si DMC, ewan ko kung meron na disclosure pero parang wala akong nabasa nung nag-check ako. Ito lang po si SCC naman. Okay? So disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung mga madalas manood, please don't forget to read po yung ating disclaimer. Sabi natin, yung vlog natin is for education purposes lang po ito. So huwag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa trading sa market naman. Okay? And then, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews. Subscribe ka lang. And then, kung gusto mong sumabay sa mga trades natin, sabi natin, gusto mo ng guide sa trading sa PSE market, pwede kang sumali dito sa community. Tapos, kung nakasubscribe ka, check mo na lang po yung daily uploaded videos. Company reviews natin, yung ating mga sample trades, basic indicators, tapos yung mga risk management, and then yung mga learnings natin sa market. Follow mo din ako dito sa Crypto ko to. Subscribe ka lang din para updated ka sa mga crypto games which is medyo matagal na, no? Halos 3 months na. Mag-update din tayo dyan kasi kailangan may upload tayo. So mawawala yung monetization ng ng YouTube natin pag hindi tayo nag-upload sa kanya. Okay? So follow mo din ako dito sa social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So check mo na lang po 'yan. Ganun din po sa ating Facebook page. Pili ka na lang po kung anong gusto mong i-follow. Bodega Peak para sa articles natin sa local market. So dito sa local market ng mga news, US market at saka dito sa crypto. Tapos yung money earners, yung mga gusto pong yan, malaman ko ano yung mga passive earnings incomes natin. So nandito naman, nakapost tayo dito. I-merge ko na lang tong si money earners later on dito kay Bodega Peak kasi ko-close na natin tong website natin na to. So hindi natin ma-update sayang naman. Magre-renew na ulit siya kasi. So sa website,
pag nag-maintain ka ng website, meron siyang mga certification, meron siyang server fee, meron siyang domain fee, yung mga ganon. So, ilalaan na lang natin sa ibang investments natin para makapagdagdag pa tayo ng additional websites. Kasi meron tayong niche na pinuntahan ngayon. Medyo okay siya. So, nami-maintain natin yung earnings natin na total is above 14K. Yan. Okay? So, last month is mabuti yata tayo dito ng halos 20K naman sa kanya. Okay? So, double check na lang yan. So, i-merge natin dyan. Don't worry, yung mga files natin dyan. Sasama natin sa Botegipic. Okay? So, ito yung ating Twitter post for today. So, yung pinaka-summary, 275.32 million nga po na net foreign sale, pero green naman, 0.19% majority ng ating stock. So, holding firms yung medyo tinamaan. Industrial, saan ba si Monde? Hindi naman siya sa holding, no? So, si SM yata to, saka si GGS nagpa-drop. Mining malakas kasi sina SEC. Tapos yung mga bida nung kahapon, meron pa rin mga umakyat kasi nga mahal yung ating oil prices. Tapos si SEC is meron po siya dividendo naman. Okay? So ito yung news natin sa kanya galing kay Ma'am Michelle Cristil. So si Merara Mining declares, laki no, 14.88 billion special cash dividend kasi umabot siya ng halos 10% eh. So 3.5 pesos per share tapos yung price niya kahapon is 35. So nung i-announce siya is halos 10% yung dividends po nitong si Mirara. So on the year, ito na yata pinakamataas na nagbigay ng dividends. Mabot siya ng 20%. Ayan. So normally yata ginagawa nila yung mga ganyan kapag malakas yung kita o ayaw nila magbayad ng malaking tax siguro. Ewan ko kung kailangan ng tax yun. And then distribute na lang sa which is good naman, di ba? Yung mga investors yung tumutulong sa company. Okay? So ito yung mga binentahan ng ating foreigners, mga banks, BDO Metrobank Security, ASEN, ANI, si Green, Net Forest pala, si ABA, Iris Globe, at saka si Converge, at saka si Dito naman. Okay? So equities rally Tuesday after top Federal Reserve suggested the recent spike in US Treasury yield could act as a substitute for further interest rate hikes. Ayan. So dito na lang daw kaysa magdagdag ng interest rates. So BDO Supreme Court ruled BDO solely liable for ano ba to? 8.1 million, may issue yata siya diyan. Okay, so ito po yung catalyst ni Now. So yung mga naghanap, each permit to operate mobile telecom services have been renewed by the National Telecom Communications. Ayan. So buhay na naman yung Noranians natin. Okay? So tapos meron tayong post dito. Meron pala tayong long weekends. 2 weeks pa naman pero tandaan natin to kasi alam mo na, October 30, October 31, November 1, November 2, November 3, ang haba. 1 week na walang pasok sa Pinas. So, ayan, so yari yung mga website ko nito. Ayan. 1 week na walang pasok, tapos kung wala, maraming mag-aalisan sa Philippine market. So abangan natin to, baka ang gawin kasi October 10 bago mag-October 28, baka pasipahin yung stocks. And then saka naman siya pagdating nung bago mag-weekend, saka naman siya mag-profit taking. Kasi mahaba to eh. Magkakaroon ng profit taking sa market. Okay? Tapos ano ba to? Innovation coming. Derivatives. Ayan. So magkakaroon ng derivatives si PSE. Pwede nating i-trade itong mga to. Ayan, di ba? So tingnan natin kung ano yan. STM complies with MPO. Pizza. So meron siyang private placement at 9.5 pesos per share. Ayan. Hindi ko napansin yung price pero pwedeng catalyst to kasi may private placement. So kung mas siya mababa sa current price, then pwede siyang bumaba kagaya nangyari kay Bloom. Okay? CIC team up with GS Global. Picor gets tax refund. Shakey's, andyan po yung story. Ramon Monson said the PSE is drafting rule to penalize yung mga nagbabawas ng public float. Tama naman kasi nagugulat tayo. Biglang bumabagsak yung stocks. SEC, meron siyang dividends. Halos 10% nga po siya. So special 3.5 pesos per common share naman yan. APX, kahapon to. So nag-up siya dahil doon sa global prices ng oil. SMC posted 32% increase in first half income. So kumita. CNPF, increase stake in listed restaurant operator Shakey's. Si CNPF pala yun. Nag-invest sa kanya.
So SM is optimistic about sustaining growth for the remaining months. Tapos si Mer magtataas yata ng presyo, mga share buyback, SSP and Robinson. Tapos Bloomberry widen public float following successful conclusion on top up, offering that raise 5.59 billion in funds. Laki, no? Tapos yung oil, tumaas siya, nag-upsurge, but plus yung ating mga metal products naman. Sa US market, kahapon is good sila. Tapos ngayon parang okay ulit, di ba? Pero nung nagre-review tayo is laglagan, pero bumawi naman sa US market po natin. Okay? Ayun guys. So yung patron natin, yung mga gusto sumali sa trading group, sali lang po kayo dito. Double check niyo lang po yung ating website na to. Nandito yung mga membership natin sa Patreon channel naman. Okay, so double check mo na lang yung gusto mong sumali sa group. Okay, so refresh natin si 2Trade Asia Prime. So bago mo pre-close, binuhusan yung index natin. Pero anyway, verde naman at marami naman umakyat pa rin na stocks. So 6,200 ulit tayo, 0.19. 4.17 billion traded value. So mining ngayong panalo. 275 million net foreign sell. Ang humatak sa atin si Monde, 3%, GGS 2%, SM is 1%. Mga mabigat yung humatak sa atin. Pero dito sa gainers marami. So nagulat ako si DMC. Mas mataas dito kay SEC. Tingnan natin kung meron pang galaw si SEC. Kasi 9% yung dividends. So nag-close siya 3.97%. Mabigat yata. Tapos si DMC is 4.25%. Sumunod si Converge, 3.4%. Jollibee, bumalik na, 3.2%. 37 foreign participation and then 63% local participation naman. So yung panalo dito sa majority ng winners, si Now, 11.2%. Ionix nabuhay, 8.93%. PNX, 7.3%. PLC, 5.36%. Ba, nagbalikan. Green, 5.13%. DMC, 4%. Sino pa? Yung di natin nabanggit. Si AP. Umahataw si AP, 2.52%. At saka si Balay is 2.27%. So dito sa mga lugi for today is mga penny stocks, PHR 6.49%, Web, nag-pullback si Web, 4.08, Prim 3.36, kinain din niya. Yung mga gains, PXP nag-pullback din, no? 2.86, si Certec minus 2.46%. APX is minus 2% naman. Okay? So bumawi, nag-profit taking doon sa mga natin, mga winners kahapon naman. Okay? So tignan natin yung ating index for today's trading. So medyo nauntog si PSE. So bukas natin malalaman kung ano ba yan, totoong untog yan or nag-uuntog-untugan lang si PSE. Pero wala kasing walang foreign buyers sa market kaya medyo mahina siya. So anyway, mataas pa rin naman siya compared kahapon, and then yung RSI nagte-try na mag-settle above ng RSI 50. So medyo alanganin yung kandila, baka may fill the gap bukas bago natin siguro makita na lumampas ulit tayo dito sa MA9. Ayan. So may gap lang siya. Konti lang naman yung gap niya. Pero 'di ba, ang daming stocks na na naggalawan for today's trading. So ganyan lang muna yung range natin, 617 hanggang 64, 6,400. Malapit dito sa MA100 ng index natin. Okay? So hopefully hindi siya spike lang na, hindi siya lower high itong nakikita natin. Kasi higher low pa rin naman yung yung index po natin. Ayan. So yan po yung yung galawan for today. Tama ba yung naka-post ko? Okay. Tapos tingin tayo sa US market, refresh natin ng konti. Okay, so mukhang berde ulit dito mamaya. Silipin natin ulit to bukas para makita natin kung anong pwedeng status ng market natin. So Nasdaq is up 0.21, futures to Dow futures 0.2 and then S&P is 0.17. So kagabi, di ba, nag-review tayo mapula pero bumawi naman siya ng second half ng trading nila. Tapos lakas dito sa Europe pa. Ayun, oh. So more than 1%. So ano kayang catalyst natin dito? Ongoing yung gera sa sa Israel, di ba? Okay, so tapos sa Asian market lakas din pala, oh. So nag-blow up din yung yung ibang markets natin. So tayo medyo naiwan. Nonetheless, marami pa rin naman yung stocks natin yung nag-bounce for today's trading natin. Okay? So dito naman sa sa crypto, ang nangyari dito? Bitcoin 27.6, Ethereum bumaba, 1.5, and then si BNB is 208. Okay. So pullback pa rin dito sa
cryptos naman natin. Okay, so refresh ulit natin to. Buyers and sellers, and then tignan natin yung trending stocks. Unahin natin si SCC. So, syempre, yung ating catalyst po sa kanya, normally, di ba, siguro umabot na to ng halos 10% na to. Baka dito niya finactor yung ayan 9%, di ba? 9.9 yung computation natin. Parang dito siya nagko-compute nung kinonsider niya yung dividends Pero tingnan natin bukas. Baka meron pa si SCC. So medyo malaki yung volume natin pero net foreign sell yan 1.4 million. Anyway, pero yung volume niya normally kasi ito mga to, 'di ba, may mga 14 million, 12 million na buyers, pero ang dami So, tingin natin may volume, nandiyan yung foreigners natin. Meron lang mga ilan sa kanila na nagpalitan ng shares kasi meron pa rin tayo net foreign sell na 1 million sa kanya. Okay? So, ayun, na-break na natin, 36 pesos yung pinaka-resistance. Finally, akalain mo ba naman? Tapos, next na resistance is yung gap. Tingnan natin kung aabot siya dito. So, meron pa bang iba? Pwede dito sa 37.4 kung saan siya nauntog or tingnan natin kung abot siya malapit dito sa gap area naman natin. Kasi parang hindi niya na-maximize. Niisip ko di ba normally pag halimbawa ganyan 10% yung dividends, nag-up yung stocks natin ng 10%. Pero umabot lang siya is 3.97 lang, di ba? 4% sana kanina pero medyo binuwian pa rin siya. Okay? So 3.97% yung close and then 1.4 million net foreign sell. Tingnan natin bukas. Hopefully meron pa. Call pa ang buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller naman. Ayan. Napakat ka na ba last time dito sa red candle na to? Dapat bumalik ka agad, no? Ayan. Kasi may potential pa siya. Kung, kasi may volume tapos 1 million lang naman yung net foreign sales. So medyo siguro siya dito, magko-console then saka natin makita kung abot tayo diyan sa 38 pesos naman. Okay? So anyway, overall picture is good vibes tayo dito kay SCC. So yung kanya dividends, yung hindi pa nakakaalam, ang pinaka ex date natin is ito yung disclosure niya, kailan ba? Nakalimutan ko yung date niya eh. So, tingnan na lang natin kay Investa. Hindi niya nilagay dito sa summary ng disclosure niya. Anyway, pero tingin ko mga 1 week, 'di ba? Next week yung yung dividends. Ayan. Double check na lang natin tapos bukas na lang natin kung trending pa rin si SEC. Then i-mention natin siya. Next si Green. So, nag-up si Green at gumaganda yung chart. Siya, 'di ba? Nag-flag. Tapos parang breakout na rin yan eh. Although maliit yung kandila, parang breakout din yan. So lagyan na natin dito sa 0.46 yung next na pwedeng galawan nitong si Green kasi nag-flag dito and then nag-breakout. So baka meron pa. At saka hindi pa naman siya masyadong overbought. Tapos yung volume malalaki siya. So medyo bumabalik ng konti yung traders natin kay Green. Yung ating MACD sa kanya is medyo matagal na nag-recover na yung kanyang pinaka-price action. So simula dito sa breakout niya, laki na rin, no? 30% na rin yung recovery po nitong si Green naman natin. Okay? So medyo maganda yung galaw ni Green Okay, so nandun kasi ako sa ibang stocks eh. So nag-up siya na more than 5%. Tingnan natin yung price action ni Green. So nag-close siya is 5.13%. Net foreign sell 4 million. Call Triton ang buyer and then AAA Triton yung kumokontrol sa price ni Green natin. So anyway, optimistic tayo ng konti kasi nga may breakout tayo dito. So resistance or rather support. So kung medyo bullish yung candle natin, pwede mo namang ibaba. Support natin is 0.397 or dito 0.4492 yung ating resistance para kay Green. Okay? So good vibes. Si Green, si Ani umakit din, no? Meron pala disclosure to, medyo delayed kasi yung disclosure niya. May mga tayo may mga nagbenta na executives yata to, may-ari sa kanya. So ang daming letter D. So yung D kasi disposal of yan disposal of shares. So ang daming letter D Ilang shares yun yung lumabas yan. Dami. So ano kaya ibig sabihin nito? So bukas natin malalaman kung ano tong na to. Sell off ng may-ari sa kanya. Kasi naka-recover na yung yung price niya, di ba?
Pero ang date naman kasi nito ng sell niya, iba-ibang dates, September 1, September 12, 13, September 26, September 29. So one week ago, a few weeks back na itong mga data natin ito. Pero kung lumabas to, baka hindi sumipa yung yung price niya, no? Sige. So anyway, nakasipa na yung price. So nandiyan na yung mga holders natin sa kanya. Okay? So yun lang po, yung nakita natin na news kay Green. Next, si dito. So sumipa ba to dahil kay Now? So nagkaroon siya ng higher low formation, no? So next, retest ulit tayo dito sa 3.5 malapit, and then higher low formation. Ayan. So ganyan yung chart natin ngayon kay dito. Nakabalik siya, medyo buhay yung price action natin. And then nandito siya sa channel natin na to. Kaya nilalagay natin is halos 3.5 yung resistance ng price action. So maganda yung pinapakita ng RSI kasi hindi siya bumalik dito sa below 70 level naman. Okay? Congrats dito Natix. Marangkada, buhay pa rin. So marangkada pa rin siya. 2.51% up for today minus 1.22 million. Net foreign sale, call of PES ang buyer and then siya din po yung ating pinaka-seller naman. Okay? So good. Next, see now. So alam niyo na po yung catalyst. Yun pong sinabi natin kanina, yung kanya disclosure. So breakout niya sa significant talaga yung breakout sa MA100. Sinagad na niya, no? Sinagad niya, oh. Ito yung resistance niya dapat sa current price niya. Ito. Kasi ito, may doji dito sa bandang kaliwa. Okay? So, tingnan natin bukas kung ituloy niya. Pero good news kasi meron siyang license, di ba? So, anyway, tingnan natin kung tutuloy yung galaw. Sinagad na kanina, no? Alam ko, tinitingnan ko to, mga ano lang to 5%, gano'n. Pero nung close pala, medyo hinataw itong si Now. Medyo malaki din yung volume niya. Ayan, so ang daming traders ulit. Kay Now natin. 11.2% up for today. Net foreign sell minus 70K. All investor, ang buyer, and then Regina Call yung ating pinaka-main seller. Okay? So support is saan tayo dito, no? MA100, 1.28. Ayan. So, anyway, bullish. Baka meron siyang, may watch out na lang. Ang nakita ko sa kanya, gap up. And then, kung medyo may na, syempre, trap siya. Pero pag, gap up and then nagstay yung price niya, then, good chance para sa next na resistance itong si Now. Okay? Next, Converge. So, winner itong si Converge natin. Nag-breakout din yung candle. Meron siyang volume, pero yung volume naman niya, titignan ko, net foreign sell pa rin. Hindi mo ubus yung sellers natin. 3.44%. So, nag-steady siya the whole day and then 8.2 million. Ayan, net foreign sell. Call UBS ang buyer and then Mandarin UBS yung ating pinaka seller. Pero good sign, kagaya ni Now, kasi may breakout tayo sa MA100. Yan, syempre yan ang gusto natin. Nagbe-breakout sa mga moving average. So, kung medyo bearish ka, parang si Now, lagay mo dito sa 10.46. Kung medyo bullish ka, 10.8 na resistance level naman. Okay? Pero kung idudugtong ko kasi yung trend channel niya, so yan yung ipapakita niya na ayan resistance dito. Ayan, 10.5, 10.7. Yung next na resistance. Ayan, medyo malapit na pero hindi pa naman overbought yung RSI pero maganda yung galaw niya, no? Kung net buy lang yun maganda sanang i-anticipate na additional breakout ulit dito si Converge. So anyway, price action wise is okay naman yung galawan po niya. Okay? So yun lang yung nakita natin. And then lastly si DMC, balita ko may dividends din So kaya daw umaakyat si DMC. Ayan, tingnan natin kung mamimigay din siya kasi yun yung anticipation naman sa kanya after magbigay ng dividends ni SEC. Okay, so ganyan. Intact na intact yung price action niya, no? Meron siya mga ilang candles dito na medyo alanganin pero bumalik din siya sa overall trend. So ganda na rin ng trend niya, no? Haba na rin siya, oh. Halos more than 10% na rin yung trend nito si DMC natin, no? Halos 9% na simula dito sa breakout sa MA100. Okay, so good. Tignan mo yung trend niya, oh. So nagbago na, di ba? So dati below MA100 lahat ng candles, ngayon is lahat nasa MA100 naman. Okay? So nag-bounce yung RSI malapit sa 50.
At saka yung MACD hindi pa masyadong nagre-recover. Nagtatry pa lang siya. Pero anyway, good sign. Okay, watch out na lang pala bukas. Ano ba tayo? Untog sa gap o fill the gap? Resistance pala yung 10.8 natin sa kanya. Yan. Meron ba siyang karga? Tingnan natin. 4.25% up for today, 2.5 million net foreign buy. CLSA FMS, ang buyer call FMS, yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So overall picture, good vibes yung market. Tapos medyo maganda yung Asian markets natin. Hopefully meron din tayong galaw sa iba pang stocks natin bukas kasi bullish yung yung global markets natin. Okay? So remains to be seen for the coming few days. Tapos yun lang, meron tayong upcoming na long weekends. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo na lang ako dyan and then join ka sa group kung gusto mo na trading community. Crypto ko to and then yung mga social media, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earner. So gaya sabi sa inyo, check mo na siya. Kasi i-merge ko dito kay Bodega Peak next month, yung expiry natin dyan. So pwede naman pagsamahin yan. Tapos si Twitter natin, follow mo na lang. And then yung Patreon. Sa mga gusto ng guide sa Philippine market trading investing, sali lang po kayo dito sa ating Patreon channel naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.